Tahanan ng isang sugarol. Kwentong Malaysian, sali ni Rustica Carpio. Ang maputing ulap sa maaliwalas na langit ay matingkad na nakukulayan parang bahaghari. Mabilis na napunta sa kanluran ang lumubog na araw. Dahil tapos na maglaba, mabagal na tumayo si Lian Xiao sa tabi ng balon. Sandali siyang napikit nang naramdaman niyang tila may bituing lumipad sa harap niya. Gustong mawala ang mga bituing nakakahilo. Si Xiaolan, ang anak niyang babae na 3 taong gulang pa lang, ay hubad na nakaupo sa tabi ng palanggana at naglalaro ng tubig. "Inay, tapos na po ba kayong maglaba? Ako na ang magsasampay." Si Ayu ang iyon na mas matanda kay Xiaolan ng 3 o 4 na taon. Nagdidilig siya ng gulay na chaisim sa kabilang gilid nang makitang tapos ng maglaba ang ina. Bilis siyang tumakbo para kunin ang mga labada at isinampay ito sa alambreng nakatali sa 2 poste sa loob ng kubong walang dingding. Hindi sinagot ni Lian Xiao si Ayu. Tumango lamang siya, nakatayo pa rin at nakapikit, nagpipilit na mabawi ang lakas. Payat siya at maliit, mga 25 anyos, at nakasuot ng kupas na asol na samfu. Medyo nakangiwi ang kanyang mga labi. May pangit at nangingitim na bukol sa kanyang noo. Kalatang napalo siya ng isang matigas na bagay kamakailan lamang. Malaki ang kanyang tiyan. Madaling mapansin na nagdadalang tao siya at malapit ng manganak. Nang dumilat si Lian Xiao, nakatayo na si Ayu sa isang bangkito at isang-isang sinampay ang mga damit sa alambre. Dahil mataas ang alambre, kailangan tumingkayad siya at tumingala. Habang minamasdan ang maliit na katawan niyon at ang alanganing paraan ng pagsampay ng mga damit sa alambre, biglang nahabag si Lian Xiao. Mahina niyang sinabi, "Ayu, mag-ingat ka, baka mahulog." "Opo," sagot ni Ayu. Bigla itong pumihit, nangangambang tumingin at nagtanong, "Inay, luto na ba ang hapunan? Kung hindi, kagagalitan at bububugin naman tayo ni Itay." Napukaw kay Lian Xiao ang huling sinabing niyon. Bigla siyang kinabahan. Kahit mayroon pang kaning namin na natira sa pananghalian, lulutuin pa ang mga gulay. Kapag walang nakain pag-uwi ang asawa niyang sugarol, tiyak na may mangyayari. Hindi sinasadyay, nahipon niya ang namamagang noo. Tumihip ang kanyang puso. Nagmamadali siyang naligo sa tabi ng balon at pagkatapos ay tinulungan si Xiaolan sa paglilinis ng katawan nito. Inuno niya ang 2 balde ng tubig at kinarga ang mga ito sa pingga pauwi. Ang nakahilis na sinag ng lumulubog na araw ay tumama sa kaniyang katawan sa malaki at bilog na tiyan, sa 2 umuugang balde ng tubig, sa pingga, sa umiika niya ang paa, at sa hubad na si Xiaolan na naglalakad sa kaniyang likuran na palingalinga. Pagod na si Lian Xiao sa walang tigil na pagtatrabaho, ngunit hindi siya pwedeng magbagal ng kilos. Mabilis niyang sinindihan ang apoy sa pugon, iniwa ang mga gulay, pinakulo ang tubig, nilinis ang mga kawali at iba pang kasangkapan sa kusina. Ang pugon ay yari sa luwad at may mga gatla sa iba't ibang bahagi. Sa tabi ng pugon ay may maliit na lalagyan ng panggatong. Wala na iyong laman. Kinakailangan isang tabi muna ni Lian Xiao ang sipin ng kalan para manguha ng panggatong. Tumulong si Xiaolan at may dalang 1 o 2 piraso tuwing papasok. Ikinakalat sa lahat ng lugar. Abala sa gawain si Lian Xiao, tinanglawan ng liwanag na nagmumula sa apoy ang mga guhit ng pagod at puyat sa kanyang mukha. Walang makasisisi sa kanya. Mula 6:00 ng umaga nang bumangon siya para maghanda ng almusal, hindi na siya nagtigil sa paggawa hanggang ngayon.
maliban sa sandaling panghinga noong tanghalian. Noong umagay, nanguha siya ng mga punla ng palay at tinanim sa bukid. At noong hapon ay nagsibak siya ng kahoy na panggatong at namitas ng tafingho, isang damong paggamot na gagamitin niyang pampaligo pagkapanganak. Malapit na ang isilang ang sanggol at hindi maaaring hindi siya handa. Kung hindi niya agad ihahanda ang mga kailangan, anong mangyayari sa bahay kung bigla na lang siyang ipasok sa ospital? Walang alam ang sugarol niyang asawa kundi humilata sa kama, sakutan ng opyo at magmadyong araw-araw sa isang Chi Coffee Shop. Kung hindi niya aasikasuhin ang mga bagay-bagay ngayon, sino ang tutulong sa kanya? Bukod sa gawaing bahay, kailangan niyang lagyan ng pataba ang mga gulay at pipino na nakatanim sa gilid ng bahay at bunutin ang ligaw na damo. Kung hindi ay bububugin siya ng kanyang asawa kapag naging masama ang ani. Masakit pa nga ang kanyang noo dahil sa suntok nito 2 araw na nakaraan dahil nagkamali siyang sagutin iyon. Inilagay niya sa kawali ang mga dahon ng kamote. Ang buong bahay ay napuno ng bango ng nilulutong gulay. Nakaupo si Xiaolan sa loob ng bahay, dinidilaan ang mga labi at tinitignan ang nakatandang kapatid na nakatayo pa rin sa kwadradong bangko sa labas. Di kaginsay-ginsay, isang tinig na tila tunog ng basag na kampanan na nagbuhat sa labas ng pinto. Ayo, hindi ka ba natatakot na mahulog dyan? Ang taas ng naakyat mo ha. Gusto mo bang dalawin ang hari ng kadiliman? Itay, sasampay lang ako, kiming sagot ni Ayi. Halos kasing bilis ng kidlat, isang parang kawayang lalaki ang pumasok sa bahay at sandaling tumayo. Galit. Lintik! Gabi na hindi pa luto ang sapunan. Umalis ka ba para hanapin ang kaluguyo mo? Sandali na lang, maluluto na. Ipiprito ko na ang inas ng isda. Pagkatapos ay pwede na tayong maghapunan. Walang lakas ng loob si Lian Xiao na tumingala man lamang. Inilagay niya sa isang plato ang pinipritong talbos na kamote at naglagay pa ng ilang patak ng langis sa kawali. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinuhugasan ng inas ng isda. Hindi siya naglakas loob na tumutol sa ingay ng kanyang asawa. Si Liwa, ang asawa ni Lian Xiao, ay larawan ng isang tunay na manghihit-hit ng opyo, payat at matangkad, may maiitim na ngipin at namumulang mga mata. Matapos nakapamaywang nasigawan ang bawat isa, nagsimula siyang maghubad at marahas na nagtanong, "Handa na ba ang tubig na pampaligo?" "Ihahanda ko ng tubig, ihahanda ko na." Mabilis niyang itinabi ang siyanse, ibinuhos ang isang kaldero ng kumukulong tubig sa isang balde na kauwi lamang niya. Pagkatapos ay binuhat iyon ng 2 kamay sa luma at sira-sirang banyo. Yukong-yuko siya dahil sa bigat ng tubig. Umaalog ang malaki niyang tiyan at nakangiwi ang maputlang muka. Nagpapakita ng hirap at marahil ay kawalan pag-asa. Magitsit sa kawali ang inas ng isda dahil sa init ng mantika. Masusunog ng inas ng isda, hindi mo ba naaamoy? Napakabagal mong kumilos, wala kang alam kundi kumain. Walang tigil sa pagmumura sa asawa si Lihua habang ang babae papunta sa banyo. Nagtago sa isang sulok ng bahay ang 2 bata, nanginginig sa takot. Hindi sila naglakas loob na magsalita. Kabisado na nila ang nangyayari. Baka natalo na naman sa sugal si Liwa. Pagkatapos kumain at habang pinupunasan ang nagmamantikang nguso, kinuha ni Liwa ang lalagyan ng tsaa. Humigop siya ng kaunting tsaa at pagkatapos ay, "Pweh!" Lumura siya sa lupa. Niligis ng kanan niyang paa ang malapot na laway sa sahig. Inaakalang aalis na naman ang lalaki. Mabilis na ibinaba ni Lian Xiao na kumakain pa ang mangkok at chopstick at nagkakanduutal na, "Ama ni Ayo, aalis ka na naman?" "Ako'y, ano, hindi ako aalis?" Napakalakas ng boses ni Liwa. "Natalo ako ng $20 ngayong hapon sa Shang-Chi Coffee Shop. Bakit hindi ako babalik para mabawi ang natalo sa akin? Pag hindi ako nanalo ngayong gabi,
Hindi ko natatawagin ang sarili kong eksperto sa mahjong. Pwede bang bigyan mo ako ng $1? Nag-order ako ng 20 itlog kay Ying. Malapit na akong manganak. Kailangan bumili na ako ng ilang itlog para lutuin sa luya at alak. Minasdan ni Lian Chao ang malaki niyang tiyan, masyadong mahina at mababa ang kanyang boses. Nang marinig na kailangan niya ng pera, biglang nagtaas ng kilay si Liwa. Lalong pumula ang mga mata niyang dati nang namumula. Ibinuka niya ang bibig, ipinakikita ang dalawang hanay ng bungi-bungi at maiitim na ngipin. Hindi, hindi. Sinong may sabi sa'yo bumili ka ng masarap na pagkain kung wala kang pera? Kung kaya mo mag-order, bakit hindi mo kayang magbayad? Lumura na naman sa sahig ang lalaki at dinilaan ng nguso. Humakbang ang mahahaba niyang binti at lumabas ang tila kawayan niyang katawan. Nakatayo sa gitna ng bahay si Lian Chao. Nakabuka ang medyo laylay na bibig, natitigilan at hindi makakilos. Mahangin at maginaw ng gabing iyon, habang nakahigang walang tinag sa matigas na higaang kahoy, hindi makatulog si Lian Chao. Naglalakbay ang kanyang isip. Kahit pagod na pagod siya at mabigat na ang mga mata pagkatapos ng maghapong pagtatrabaho, gising pa rin ang kanyang isip. Ang mga lumipas na pangyayari ay parang ulap sa bundok na mabagal na pumapailang lang sa lambak. Naaanod kasing gaan ng usok. Sa lahat ng mga taong patay na o buhay pa, ang larawan ng kanyang ina ang namumukod na lumalantad. Sa kagustuhang magkaapo, kaagad pinag-asawa nito ang tila bulaklak na anak niya, si Lian Chao, na 15 anyos pa lamang noon. At ang masama pa, sa kasabikang nagkaroon ng mainam na buhay pagtanda niya at laban sa payo ng mga kamag-anak at kaibigan nila, pinili niya na maging manugang si Liwa na anak ng nooy isang mayamang negosyante. Lahat ng kanyang pag-asa ay nabiko. 1 taon pagkaraang makasal si Lian Chao at lumipat ng bahay, ang inay namatay sa kanser sa dibdib. Paano niya malalaman na dahil sa pinagkasundong kasal, mawawala sa kanyang anak ang katahimikan at kaligayahan sa buong buhay nito? Nagbuntong hininga ng malalim si Lian Chao. Nanlabo ang kanyang mga mata dahil sa luhang napigil sa pagpatak. Ngayon ang taong lumilitaw sa isip niya ay ang kanyang asawa, ang walang silbi at tilang kawayang si Liwa. Winaldas niyang lahat ang manang iniwan ng ama niya. Marami siyang bisyo, pagsusugal, paglalasing, paghithit ng apyo, pagpunta sa bahay aliwan, eksperto siya sa lahat ng ito. Ang pinakamalakas na dagaw kay Lian Chao ay ang pagkapamahiin ni Liwa. Naniniwala ito sa manghulang nagsabi na pulos babae ang isisilang ni Lian Chao at hindi ito kailanman maghahatid ng yaman o swerte. Sa madaling sabi, si Lian Chao ay ang pinanggagalingan ng kasawiang palad. Dahil dito, napakasama ng pakikitungo niya kay Lian Chao. Walang magawa si Lian Chao kundi tahimik na pagtiisan ng hindi makatuwiran at kung minsan ay malupit na pakikitungo nito sa kanya. Kung nagkaroon siya ng lakas ng loob na magmaktol at mga tuwiran, manidilat agad iyon. At luluran siya sa mukha mismo, humiyaw, "Ikaw ang sumpa ng pamilya, sino may sabi sa iyong magpakasal ka sa akin?" Loka-loka. Kung gusto mong lumayas, pwede ka nang lumayas ngayon din. Alis! Alis! Sino pumipigil sa'yo? May tumulo sa pisngi ni Lian Chao. Dahan-dahan siyang bumaling. Nasipa na Nina Ayo at Xiaolan ang kumot. Mahimbing na natutulog ang dalawa, magkayakap. Kinuha ni Lian Chao ang kumot at tinakip sa kanila. Pumikit siya, ngunit hindi pa rin makatulog. Nag-aalala siya. Malapit na siyang manganak. Makukunan kaya siya? Mahirap sabihin. Sa kabila ng kanyang pagbubuntis, kailangan niyang magbuhat ng mabibigat na bagay kasing bigat na 60 o 70 kgs araw-araw. Mga ilang araw pa lang ang nakaraan ay bumagsak na siya habang nagsisibak ng kahoy na panggatong. Sino ang gagarantiyang hindi naaapektuhan ang bata sa loob ng kanyang tiyan? Halimbawang malaglag ang bata at mamatay siya, sino ang mag-aalaga sa 2 niyang anak na babae?
At kung maaayos siya makapanganak, ano ang mangyayari kung iyo'y babae na naman? Hindi kaya siya palayasin ng kanyang asawa? Ang inam sana kung sa pagkakataong ito'y lalaki naman ang isilang niya. Sa gayon, ay hindi na siya ang gaanong pagmamalupitan ng asawa niya. Kahit papaano'y gaganda na ang hinaharap. Alam na alam niyang habang buhay ay magiging miserable ang kanyang buhay. Ang tanging pag-asa niya ay ang kanyang mga anak. Malupit ang buhay. Unti-unti nagdilim ang paningin ni Liang Chao. Inaantok na siya pero biglang naging kakaiba ang pakiramdam niya sa kanyang tiyan. Sumakit na iyon. Natanto niyang lalabas na ang bata, pero gabing-gabi na at wala pa sa bahay ang asawa niya. Ano ang gagawin niya ngayon? Naisip niyang papuntahin si Ayo sa Shang-Chi Coffee Shop para sunduin ang kanyang ama. Ngunit nang makitang mahihimbing ang tulog ni Ayo, ay nag-atubili siyang gisingin ang bata. Naisip niya, hindi ba si Ayo ay nagdaranas din ng hirap sa buhay tulad na? Bagamat bata pa si Ayo, ay nagbubuhat na ng mabibigat na bagay at gumagawa na ng trabaho para sa matanda lamang. Bakit hindi niya bayaang matulog muna siya? Bukod doon, mahangin sa labas. Kung gigisingin niyan ito at palalabesin, tiyak na sisipunin ito. Kung magkakasakit si Ayo, sinong mag-aalaga sa kanya? Sino ang mag-aalaga kay Shoyan? Wala nang malamang gawin si Lian Chao. Tumindi ang hilab ng kanyang tiyan, nanlamig na sa pawis ang mga palad niya. Wala siyang magawa. Nagpumilit siyang bumangon, hawak ang isang gasera, nagpasya siyang magtungo sa coffee shop para hanapin ang asawa. Pagbukas niya ng pinto, nahagip siya ng malakas na hangin, nanginginig siya at halos mamatay ang ilaw niya. Isinara ni Lian Xiao ang pinto at mabagal na lumakad papunta sa kapihan. Bagamat hindi kalayuan sa bahay nila ang Shang-Chi at katunayan niya ay para kung ilang milya ang layo noon. Walang buwan ng gabing iyon, iilang bituin ang kumikislap sa langit. Napakadilim at walang makakita sa lampas na 10 yarda. Basa ang panggabing hamog ng daan at madulas. Idiniin ni Lian Xiao ang kaliwang kamay sa kanyang tiyan, umuusad ng mga 2 o 3 hakbang. Sa malablaw na ilaw, ang mukha niya ay nirerebyo sa sakit at butil-butil na pawis ang tumutulos mula sa kanyang noo. Kokak, kokak, umiiyak ang mga palaka sa mga pilapil sa gawing kaliwa na maliit na kalsada. Binasag na malungkot nila ang pagkokak ang tahimik ng gabi. Muling bumugso ang hangin, tuluyan nang namatay ang ilaw sa gasera. Si Lian Xiao at ang lahat ng bagay sa kanyang paligid ay dagling nakakulong ng kadiliman. Hindi siya makasulong at hindi rin siya makaurong. Ilang sandali siyang tumayo roon, walang tinag at hindi malaman ang gagawin. Parang hinihiwa ng isang matalim na kutsilyo ang tiyan niya. Natutuluro at nahihilo. Crash! Nalaglag ang gasera mula sa nanginginig niyang daliri. Nagkapira-piraso. Hindi na maisip ni Lian Xiao kung ano ang nangyari. Sinapu niya ng 2 kamay ang kanyang ulo at nagpumulit na manatili siyang nakatayo. Pagkalipas ng ilang sandali, medyo nanumbalik ang lakas ni Lian Xiao at unti-unting nasanay ang mga mata niya sa dilim. Lumakad siyang muli, mabagal, hindi matatag. Kung ilang beses na halos madapa siya dahil sa madulas na kalsada, madalas siyang huminto dahil sa sumusumpong na sakit. Tatayo siya, yuyuko ng mababa hanggang ang sakit ay humupa. Ngunit ilang sandali lamang, narating din sa wakas ni Lian Xiao ang Shang-Chi Coffee Shop. Napakaliwanag sa loob at maingay. Ang kalantog ng mga pizza ng mahjong sa mesa, ang maingay na boses ng mga sugarol umuungol o tumatawa. Nanghihinang itinaas ni Lian Xiao ang kaliwang kamay at kumatok sa pinto. Marahil ay buhos na buhos ang isip ng mga tao sa pagsusugal o baka naman
Napakahina ng katok niya. Walang lumapit para buksan ang pinto. Hindi na matiis ni Lian Xiao ang sakit at kumatok uli siya ng buong lakas. Isang matabang babayang nagbukas ng pinto, iyon ang may bahay ng may-ari ng kapihan. Si Lian Xiao na nakasandal ng husto sa pinto ay bumagsak sa loob. Nung una ay nagulat ang matabang babae sa biglang pagpasok niya. Ngunit nang matanto kung sino ang babae, maliksi niya iyong tinulungan at inakay papasok. Si Liwa, nadadampot na lamang ng pizza, ay namangha rin sa pagdating ni Lian Xiao. Ngunit nakapagpigil siya at mabagsik na nagtanong, "Anong nangyari? Bakit gabing-gabi noy narito ka pa? Pong, teka. Read Center ba yon? Ha, maganda. Magaganda ang pizza niya at medyo ninenervyos siya, matamang nakatingin sa mesa." Tinulungan ng may bahay si Lian Xiao na umupo sa silyang ratan. Sapong dalawang kamay ni Lian Xiao ang kanyang tiyan. Humahalinghing, "Ang tiyan ko, masakit, dalhin agad. Dalhin niyo ako sa ospital." "Ano? Ngayon na? Mananalo ako sa larong ito, sandali. Pong, ang galing, ang gandang pizza ito. Ito talaga ang kailangan ko, haha. Quadruple. Unang 4, pangalawang 4, 1,280 at 2,560. Malaki ang panalong iyon. Nagsimula siya sa ilang chips lamang, ngunit ngayon ay bunton na ang nasa harap niya. Tuwang-tuwa si Liwa at hindi niya mapigil ang katatawa. Maluwang na maluwang ang nangingitim na bibig habang sinasamsam at inaayos ang mga chips. Ngumiti siya sa taong nakaupo sa harap niya. "Haha, lumpong tsun. Napakagaling nitong 70,000 galing sa'yo. Napakagaling, haha." Ay, oy. Hoy, lumakad ka na. Manganganak na ang misis mo. May humiyok kay Liwa. Walang magawa si Liwa kundi hilingin sa isang meron na maglaro para sa kanya. Galit na tiningnan niya si Lian Xiao at nag-atubling tumayo. Pumayag ang may bahay na ipakila sa kanya ang mores minor nito sa $2 bawat oras at dodoblehin sa gabi. Tinulungan ng may bahay si Lian Xiao na makasakay sa kotse. Si Lian Hua na umuungol pa ay nagpunta sa kasilyas sa likod ng kapihan, bagamat hindi na gaanong humihilab ang tiyan niya. Balisa si Lian Xiao, bigla siyang nakakita ng ilaw na mabilis na papalapit sa dako nila. Bahagyang kumislap ang munting ilaw dahil marahil sa hangin. Habang papalapit iyon, ay nakita niya si Ayo Eng Pangko ang nakababatang kapatid. Kapwa sila umiiyak at namumula na ang kanilang mga mata. Ayo, bakit dinala mo rito ang kapatid mo? Sisipunin kayo lumabas sa kutsi, si Lian Xiao. Nilapitan ang maliit na batang babae. Hindi malaman kung ano ang gagawin. Humagulgol ng iyak si Xiaolan. Kaagad siyang inaliw ni Lian Xiao. Habang pinahirapan ang luha at ilong, marahang nagsalita, "Ayo, nagising ako sa iyak ni Xiaolan. Hinahanap niya ang nanay, hindi ko makita si nanay. Sa buhay naisip kong baka narito kayo kaya dinala ko siya rito." Nang malaman ni Ayo na papunta sa ospital ang kanyang ina, kumibot ng konti ang ilong niya at ang bibig niya ay lumaylay sa mga sulok. Luhaan ang mga mata niya. "Ayo, huwag kang umiyak. Mabait ka, di ba? Alagaan mo na mabuti ang kapatid mo. Uuwi ang nanay pagkaraan ng 2 o 3 araw. Paghatid sa akin sa ospital, uuwi ang tatay niyo." Habang inaaliw si Ayo, napaiyak na rin si Lian Xiao. Hindi niya makayang isipin na aalis siya ng mga ilang araw, iiwan ang 2 munting bata sa bahay na walang mag-aalaga sa kanila. Ibinaba ni Ayo ang nakababatang kapatid at pagitan ng mga hikbi. "Inay, dalawin ko kayo bukas, kasama ang kapatid ko. Sasabihin ko kay Itay na isama kami roon. May $1 pang sa aking lata ng sigarilyo. Dadalhin ko iyon para magamit mo muna." Magilid na hinawakan ni Lian Xiao ang munting ulo ng anak. Hindi siya makapagsalita dahil sa pag-alala.
Lumabas si Liwa, kinagalitan ang dalawang bata gaya ng dati. Pagkatapos ay pumasok sa kotse, binuhay ang makina at pinatakbo. Patuloy ang madyong sa Shang-Chi, ang gabi ay ginulo ng mga tunog ng pizza. Kita, kita. At minsan-minsan ay malakas na pong. Malamig na kumislap ang mga bituin sa langit, malakas ang ihip ng hangin, isang munting ilaw ang mabagal na kumikilos sa daan. Si Ayu, pangko sa likod ang umiiyak at inaantok na kapatid, mabagal at atubiling naglalakad patungo sa kanilang lumang hungkag na bahay.